Nako, eto. Nagsampa na po ng kasong kriminal po, mga kapita, itong Department of Justice laban ho kay Vice President Sara Duterte, Okay? Yung kaso po ay isinampa ngayon na pong hapon, mga kapita. 3 counts of grave threats. Alright? Yun yung aligasyon po, na kanilang ibinabato po, sa Vice Presidente, mga kapita, matapos pong sabihin ni Vice President Sara Duterte sa isang online press conference noong 2024 laban ho dito kay Pangulong Ferdinand Marcos, First Lady Lisa Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez binantaan daw ng Vice Presidente itong tatlo. Kung sakali man po may mangyari po sa kanya, makabida, mamatay man po ang Vice Presidente, meron na raw siyang kinausap na isang assassin, alleged assassin po, makabida, para balikan itong tatlo. Okay? Itong tatlong mga binanggit ko kanina, makabida, PBBM, First Lady Lisa Marcos, at itong si dating House Speaker Martin Romualdez. At yun din yung dahilan kung bakit po nagkaroon po ng impeachment trial po, makapida, dahil kabilang po itong grave threat doon ho sa 4 na articles of impeachment na isinampa po, makapida, ng House of Representatives dyan po sa Senado. Okay? Now, sa impeachment trial, itong grave threat po, yun yung unang article na tinalakay po, sa impeachment court. In fact, Article 4 po ito. Okay? Dito sa kasong ito, okay, meron lang pong 3 mga testigo ang isinalang po ng prosecution. Alright? Puro po taga NBI, mga kabida, kabilang na po dito ito kung si Director Melvin Matibag po, mga kabida. At doon po sa observation at comments ng mga legal experts, wala naman pong direktang patunay po, mga kabida, laban ho kay VP Sara, dito sa usapin po ng grave threat, mga kabida. Okay? At in fact, sabi po ng ilang mga legal experts, malabo po na makonvict si Sara Duterte ho dito, mga kabida. Okay? Kasi malinaw naman po, wala naman po silang na-establish po, na fact. Meron pong kinontrata itong si Vice President Sara Duterte na isang assassin. Now, ito po ang ginamit ngayon ng Department of Justice para i-prosecute itong si Sara Duterte. Unang nagsampa po ng complaint itong National Bureau of Investigation sa DOJ. Okay? Aside dito sa 3 counts ng grave threat, mga kabida, sinampahan din itong si Vice President Sara Duterte ng inciting to sedition. Alright? Pero ibinasura po ng DOJ yung inciting to sedition. Okay? Dito lang ho nagkaroon ng probable cause ang DOJ, mga kabida, sa 3 counts po ng grave threat. Kaya yun, isinampa po kaninang hapon itong grave threats diyan po, mga kabida, sa Regional Trial Court sa Quezon City. Okay? Meron reaction po ang abogado po ni VP Sara ho dito, mga kabida, sa pag-file po ng DOJ dito sa 3 counts ng grave threat. Sabi po ni Attorney Lim, okay, tanggap nila yung pag-file, mga kabida, po. Pero, meron pong pero, hindi daw maaring i-prosecute si Sara Duterte ho dito. Okay? Dahil unang-una, si Sara Duterte ay isang sitting impeachable official. Malinaw daw sa ating saligang batas, mga kabida, ang pwede lang pong magtanggal sa isang impeachable official, mga kabida, ay itong impeachment trial, Okay? And since sitting impeachable official si Sara Duterte, okay, dapat unahin muna yung impeachment trial po, mga kabida, laban sa kanya bago po mag-proceed doon ho sa criminal proceedings. Kasi hindi naman po pwedeng unahin, mga kabida, yung criminal proceedings tapos wala pa itong impeachment case. Okay? Impeachment proceedings against Sara Duterte. Kasi malinaw naman po sa saligang batas po natin, mga kabida, na
kailangan mo nang i-impeach ang Vice Presidente o sino man pong mga impeachable officials, mga kabida, no? Bago po sampahan po ng criminal cases po ang isang impeachable official like the Vice President, ano, mga kabida. Okay, yun yung argument po ng defense o itong kampo po ni Vice President Sara Duterte, ano, na hindi po siya pwedeng i-prosecute dito sa tatlong counts ng grave threat, ano, kasi criminal case po ito, ano, mga kabida. So natural criminal proceedings po ang mangyayari ho dito, ano, mga kabida. Antayin mo na ng korte, okay, matapos po ang impeachment proceedings o impeachment trial ni Sara Duterte dyan po sa Senate Impeachment Court, bago daw nila, mga kabida, umpisahan itong prosecution, itong trial ni Sara Duterte dyan po sa Regional Trial Court. I don't know kung anong magiging reaction po ng DOJ ho dito, ano, mga kabida. Okay, pwede ho silang mag-file po ng posible motion, okay, kasi alam naman po natin ang mga abogado kanya-kanyang interpretasyon yan, ano, mga kabida. Meron ding interpretasyon ito kung mga abogado na nag-file po ng kaso against the Vice President, katulad na lang po ito kong DOJ na maaari po siyang i-prosecute despite na meron pong ongoing na impeachment trial si Sara Duterte, ano, pwede po siyang i-prosecute criminally, okay? Pero ang kanilang argument dito as to the imposition of the penalty, okay, mga kabida, kailangan mo nang antayin yung resulta po ng impeachment, okay, trial ng Vice Presidente bago po ang imposition po ng penalty dyan po sa kanyang criminal cases po, ano, mga kabida. So yun yung contention ng mga abogado, okay, yung mga legal experts. Basta iba-iba po, ano, mga kabida. Ang sa akin dito, kung igigit talaga ng DOJ yung trial, ano, baka po ang ending dito, mga kabida, sa Korte Suprema, ano. Kasi pwede naman pong questionin din ang kampo po ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema kung sakali man po ipuproceed yung trial po, ano, ni Sara Duterte dito ho sa kanya hong criminal cases po, ano, dyan po sa Regional Trial Court sa Quezon City, ano, mga kabida. So anong tingin ho ninyo dito sa pagsampa po ng DOJ ng kasong kriminal against the Vice President, ano? Sabi po ng ilang mga nag-comment, mga reactors, ano, mga kabida, a form of harassment daw ito, ano, mga kabida. Okay? And then marami ding nagsasabi na ginagawa lang po ng Department of Justice yung kanilang trabaho, ano, mga kabida, to conduct a preliminary investigation since meron pong nagsampa po ng complaint, ano, ito hong National Bureau of Investigation, mga kabida. Okay, para po sa inyo opinion at pananaw po, ano, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click on para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.